Okay, sa mapagpalang araw mga kateknisyan, mga ka-DIY, mga ka-master, pero mo tayo dito repair na washing. So, siya po ito. Yan. Sabi ng may-ari ayaw daw mandar. So, testing natin para malaman natin kung anong issue nito. Ito naka-on na ang kanyang timer. Tapos, normal naman ang ang paglagatik niya. Isaksak natin. Ayun, umuugong siya. Ayan. So umuugong lang siya. Pero pag pinaikot natin ng blade, malambot naman, normal naman. Okay, sige. Buksan natin ito, samahan niyo po ako. So dito lang naman to magbubukas. Bale, meron siyang tatlong screw dyan. So isa na lang natira kasi nabuksan na dati. Okay, so tanggalin natin yan. Ito nabuksan na natin. So malambot naman, no. Umiikot naman yung motor. So unang i-check natin dito ay ang kanyang winding. Itong ano na to. Ito. Tanggalin muna natin ito. So ito yung wire na para sa motor ng washing. Ito naman ang para sa dryer. Yung tatlo na to. So ito yung tatlo para sa washing. Bale, blue, black, red ang kanyang kulay. Check natin yan kung may resistance yan. Times 10 ang ating range. Dito tayo sa blue. Saka red. Walang red din. Okay. Tuloy na natin para sure tayo. Check natin. Black at saka red na reading siya. Ayan. Baba natin ang camera. Black at red tayo. Yan may rating. Blue tayo, blue at saka red. Wala. Blue at saka black. Wala rin. So motor ang may problema. Bali, tatanggalin natin ito, motor niya. So magtanggal ng motor ay kailangan pang tanggalin itong body niya bago natin matanggal itong motor niya. So dito kasi yung
May mga screw kasi dito. Ayan. So, tanggalin muna natin yan. Pati itong ano niya. Itong ihi niya sa ano, sa spinner. Ito bali natanggal na natin yung bawat gilid. So may isa dito na screw na kinalawang na talaga dito. So ang ginawa na lang natin, kasi pudpud ng ulo ng screw niya, ang ginawa na lang natin ay in-reheat natin, ininit natin para mas matanggal lang siya. Tapos kailangan tanggalin din ito, kasi hirap kang magtanggal ng motor kapag hindi nakatanggal yan. So pwede nating ibalik rin ito. So ito pala pinatagilid lang natin yung pinakabody, tapos yung pinakababa ay dito lang tayo nagpaikot. So yan lang ang posisyon. So pwede nang matanggal ito dito, kasi nakascrew naman yan. Ito naghiram tayo ng pangpatungan natin para magtanggal ng ano niya, yung lock dito. So kailangan pa natin tanggalin itong ano na to, itong pinaka blade niya para sa pan para sa motor. Ito natanggal na natin. So dito lang to, ganyan lang. Tapos gagamitin nating ano, para matanggal ito, concrete ang ginamit natin. Pupukin lang siya ng martilyo. So ganyan lang. Ito natanggal na natin. So saglit lang, tag 4 na pukpok lang, okay na, tanggal na siya. So yan, bale para hindi lang tayo mahirapan magkamali or mahirapan magbalik, kailangan nating markahan dito. At ito yung palatandaan natin dito. Okay, tanggalin natin yan. Ito na buksan na natin. So nakita kaagad natin yung putol. Ayan o, moisture. Ayan o. So yung putol. Okay, so dito na tayo focus. May 3 piraso yung ano dito, yung kinain ng moisture, asin. Ito na dugtong na natin. So meron siyang 5 piraso na putol. Ito 1, 2, 3, 4, 5. So ganoon din dito yung dinugtungan, 5 din sa kabila. Okay, so lagyan na natin ng tape to at takpan na. Yan, natalian na natin at nalagyan na ng tape. So check natin ang kung may reading na. Blue at saka pula meron na. Yan yung blue. Ito yung pula. So may reading na siya. Okay, balik na natin to. Bali ang gamitin natin uli na palit dito sa ano na to, yung alambre pa rin.
Ito natalian na natin. So bali 4 yan. Ayan. So ayan. Lambot na. Kabit na natin doon. Ito na dugtong na natin. Ayan. So testing natin ito. Kaon na rin ang kanyang timer doon. Saksak natin. Under na. So, balik na natin to. Dito, balik color coding lang naman to dito. Ayan. Color coding lang naman yan. Blue sa blue, black sa black, red sa red. Okay, ito ititesting na natin. So, ayan. Ang kanyang knob na lang sa drain ay nawala. Kaya hila-hila na lang ito. Hindi na nila alam kung saan napunta yung knob. So, saksak natin. Bali, nakauna yung timer niya. Okay, sige. Dito na lang video natin. God bless po sa inyong lahat.